Yun, magandang araw sa lahat. Nga pala, ako si Roy. Nandito na tayo sa dagat ngayon. Papunta kaming Spain. Ang oras dito ay 2:19 pa lang ng hapon. So, bale mga kasama natin ngayon ay isang waiter. At magtatanong tayo sa kanya kung ano yung mga duties at responsibilities ng isang waiter para at least magkaroon tayo ng idea pag gusto natin mag-apply o kaya magbarko dito, makapagtrabaho dito sa barko. So, ang mga kasama natin ngayon ay si Boss Kevin, isang waiter dito sa cruise ship. Dito nga pala si Boss Kevin. Oh, yun. Boss Kevin, magay ka muna sa mga followers natin. Yan. Hi guys. Oh, Boss Kevin, ano nga pala yung experience mo bago ka magbarko? Actually nag-umpisa ako sa nag-umpisa ako sa Saudi Arabia. Yun po yung pinaka stepping stone ko. 4 na taon po ako doon. Nag-umpisa po ako sa pinakamababa. Nag-umpisa ako bilang asistante. Actually pagdating ko doon mismo pagdating ko mismo doon sa Saudi, nilagay pa nila ako sa dishwasher. Pero since Pilipino tayo, hindi ako sumuko. Naghanap ako ng paraan paano ako ma-promote. So, within 3 months, naging assistante ako, naging waiter. Tapos, within 6 months, naging captain waiter ako. So, for 4 years sa Saudi, actually, isang magandang experience para sa susunod mo na steps. Ganun, no? Ang haba pala ng experience mo, no, Boss Kevin. So, ano naman pala yung nagtulak sa'yo? Bakit ka nagbarko? Una, kasi pangarap kong magbarko. Actually, sa totoo lang, may hindrances, may pangangamba ako. Kasi nga, sabi nga nila, pag nag-apply ka sa barko, sinusukat yung height. Kasi nga, hindi naman po ako katangkaran. Hindi ako katangkaran. Pero, nasa isip ko kasi, ba't di ko subukan? So, nag-submit ako ng resume sa Magsaysay. And luckily, na-hired ako direct assistant waiter. But you know what? But that time, ang available lang na position is hotel assistant. So I think Roy already explained what is hotel assistant. So, but during my interview, so I just answered the questions and everything. And luckily, in that day, they give me a position as assistant waiter. Tsaka ang maganda dito, Boss Kevin, walang discrimination. No? Opo, walang discrimination po. Basta trabaho ko lang. Gawin mo lang yung tama. Walang sisilip sa'yo. Boss Kevin, ano nga pala yung duties and responsibilities bilang isang waiter dito sa cruise ship? Bilang isang waiter sa cruise ship at saka sa land base, actually hindi naman siya totally magkakaiba. So same thing, magte-take order ka. Pangalawa, isa-serve mo yung pagkain according sa yung pinakauna, bata, gano'n. Tapos si waiter din yung responsible ng mga diets. Kasi kung ano mangyari na pasahero mo, si waiter yung may obligasyon dyan. Then pangatlo, making your stations clean and neat. At least and pang-apat, ikaw yung may responsibility din sa assistant waiter mo. So kung kumbaga may connection kayo palagi sa assistante mo. Tapos, making sure that the passenger happy with your service and also with the food. That's it. Ano pa? Yun, Boss Kevin, ang galing ng advice mo. So, ano nga pala yung mga may papayo mo sa mga aspiring seafarer na gustong magtrabaho dito sa barko, lalong-lalo na sa restaurant department o kaya kahit sa anong department. Ano yung masasabi mo sa kanila? Actually guys, sa totoo lang, mahirap po talaga mag-apply. Pero, wag na wag po kayo susuko. Sabi nga nila, hindi tayo diretsong dadaan sa smooth na daanan. Dapat dumaan muna tayo sa mga lubak-lubak para maranasan natin kung ano yung ang hirap. At once naman na-hard kayo, doon mo na masasabi na worth it yung paghihirap mo. So just tiis-tiis lang po tayo, tiis-tiis lang po. Tapos darating po yung panahon, darating po yung right time na para sa'yo at right places na para sa'yo. Tsaka pray na din po. Kasi ako naniniwala po ako sa pagdadasal. Especially po sa Quiapo Church. Thank you. Yun, Boss Kevin, ang dami namin natutunan sa'yo. Maraming salamat. Isa ka sa pinakamagaling na waiter dito sa cruise ship. So sana po nakatulong tong video na to sa inyo. At sana follow, like, and share na rin po tong video na to. Maraming salamat po. Thank you, Sir Kevin.